So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no yung next na mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil sobrang nakaka-tense na nga po no, tsaka nakaka-excite na nga din po talaga no yung every episode, every kabanata talaga na pinapakita ni Director dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil alam naman po natin ngayon no kung gaano talaga ka desidido talaga itong si Zoe talaga na talagang hukayin nga po talaga yung bangkay ng kanyang mami, no? Gabi nga po yun ang pinuntahan nila ng kanyang kaibigan, eh. Dahil nga po sa sinabi niya dito kay Tita Nerissa niya na nakita daw niya itong si mami niya na may wig daw po, na kagaya po talaga ng style ng kanyang mami. Kaya hindi talaga mapakali talaga itong si Zoe. Dahil alam naman po natin, pag ikaw talaga anak, malalaman mo talaga pag patay na talaga yung tunay mong ina, 'di ba? Iba kasi yung pakiramdam. Bakit si Zoe ganyan? 'Di ba? Nararamdaman pa rin niya talaga na buhay yung kanyang mami dahil nga po sa may nakikita pa po siya na parang si mami niya. Kaya itong si Nerissa, talagang sinasabi niya dito kay Zoe na wala na si mami mo. Sige, punta mo doon sa sa libingan. Hukayin mo. Kaya nga po talagang itong si Zoe talagang napilitan din talaga na pumunta sa kanyang kaibigan para hukayin yung kanyang mami. Tsaka possible din talaga mga kadrama no, wala na doon talaga yung kanyang kabaong. Di ba naalala nyo po ba nung time na yun na may isang drama, basta may isang drama dito sa GMA na talagang ininjectionan lang po siya, tapos inilibing siya, tapos hindi na nga siya nakuha noon kasi yung kaibigan niya ay na-disgrasya po. Di ba? Possible nga itong si Moira talaga ay mayroon talagang tumulong talaga sa kanya, may kumuha talaga sa kanya doon sa libingan, 'di ba? May tumulong po talaga sa kanya. Possible si Dax yung tumulong sa kanya doon, 'di ba? Yung mga ganong sitwasyon ba? Kaya mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo din po talaga yung every episode dito sa Abot Kamay na Pangarap. Sana nga lang po talaga no, wala na doon yung bangkay ni Moira, kasi kung andun pa man yung bangkay ni Moira, possible talaga yun ang si Moira ay nagpa-plastic surgery ng kamukha niya talaga, at saka possible na tauhan niya yun yung nandoon, kung nandun man, di ba? Kaya itong si Zoe talagang pag nakita niya talaga ni Zoe, possible kung wala talaga doon yung bangkay ng mami niya, sasabihin niya talaga dito kay Tita Nerissa niya na wala si mami sa libingan, saan mo siya tinago, di ba? Possible talaga si Tita Nerissa yung mapagbuntunan niya, kasi alam niya man niya talaga na best friend talaga ito ng kanyang mami, di ba? Wala naman siyang ibang kakilala ng mami niya na kaibigan. At saka andun nga din si Doc Sefra, kaibigan din ni Moira, kaso yun lang ay hindi alam ni Zoe kung asan nakatira yun. Kasi biglaan naman lang yung pagpapakita ni Doc Sefra doon sa nung time na yun na naglulok sa itong si Zoe. So yun lang po mga kadrama, no? Abang-abang na lang po tayo sa next na mangyayari dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil sobrang nakakatins na nga po, no? Alam ko yung iba nababagot na din sa panonood ng Abot Kamay na Pangarap, pero nanonood pa rin naman, diba? Kasi mas pinapahaba talaga ng istorya talaga ni Director, mas nag-a-add lang po siya ng mga role, mga karakter talaga dito sa Abot Kamay na Pangarap para humaba yung storya. Matagal pa natin maabot yung ating mga pangarap na ma-reveal talaga yung katotohanan at pagbayaran talaga nila lahat ng kanilang mga kasalanan. So yun lang po mga kadrama, abang-abang na lang po tayo. Don't forget to please like, share, and subscribe my channel. Bye!